Magandang umaga po. Magandang umaga din. Umaga ay hindi hapon. Okay, tayo po ay magbuklat po ng ating Bible. Psalms po tayo. Chapter 92, verse 14. Psalms 92, verse 14. Kung nandiyan na po kayo, sige na. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Psalms 92, verse 14. Read, "They shall still bring forth fruit. In old age, they shall be fat and flourishing." Let us pray. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa pribileyo na makapagsalita po sa mga kapatiran. Lord, dinahin mo po ang ating sarili. Wala akong magagawa kung hindi mo po ako nagilig through your Holy Spirit, Lord. Kaya ikaw po ang mangusap sa bawat miyembro, sa bawat bisita. Nandito ngayon, Panginoon. At ikaw po ang mag-challenge sa kanila. Makita po namin very clearly ikaw po ang plano sa bawat isa. Maraming salamat po sa 20 years ng church na ito. At ang dalangin nga po namin patuloy po na yumabong ang gawain dito sa Bible Baptist Church sa Marina. Pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung po. Okay. So, ang pagkaaralan natin ngayon ay tungkol sa mga matatanda. Tagalogin ko po yung ating binasa. Sabi dito, sila'y magbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwahan. Sa aming pong bahay, mismo po doon sa tapat ng aming gate, sa bahay ko po, meron pong isang malaking puno ng mangga. Kung nakapunta na po kayo sa amin, makikita niyo po yun. Talagang nasa gitna siya nung pinakapintuan ng gate namin. So, harang siya. You know? At yun po ay itinanim ng aking ama na namatay na. At kung di po ako nagkakamali, way back 1990 nung kanyang itinanim yan. So, mas matanda pa po yan kay Donald. Kasi po si Donald ay 21 malamang po, no? Kung babalikan ko po yung storya ng manggang ito, una po siya na mga first na pagbubulaklak niya, isang beses lang po siyang namumunga sa loob ng isang taon. And as times goes by, habang siya po ay tumatanda, no, nagiging 2 beses na po yung kanyang pangungulaklak. So, ibig sabihin, kung 2 beses ka rin mag-harvest ng fruit. Tama po ba? At habang tumatagal po siya, mas mabilis na po at mas madalas na po yung kanyang pangungulaklak. Mas napapakinabangan po siya. At dumating po siya sa punto ay yung punong yun ay nagkaroon na ng mga nagaya nga ng pinrich ni Brother Wally ng mga ants. At alam naman po natin kapag ang puno ay nagkakaroon po ng matamis po ang nagiging po ganyan. At yun po ang nangyari sa mga approach nun. Ano po ang significance nito? Ang tao po, dapat po habang tayo po ay tumatanda, lalo pong nagkita-gamit-gamit. Hindi po ba? Kagaya po ng nabasa natin, sabi, sila'y nangagbunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Kayo din po dito sa church, way back 1996, December, na-transfer po ako dito. At nakita ko po yung paggalaw ng Panginoon sa church na ito. Una po ang mga gumagalaw dito, halos puro kababaihan. Alala ko pa ang mga teachers natin, si Sir Claudette, si Ma'am Josie, si Ma'am Tess, si Papa na alala ko, Yoli, mga kababaihan. Pero alam niyo, habang tumatanda po yung church, nakikita po natin na meron na pong mga kalalakihan na sumusunod po. At ngayon po nakita po natin yung Saturday Watch. Halos na po nang makikita niyo gumagalaw dito sa ating
stage, mga kalalakihan po. At syempre, hindi rin natin isasasabi ang ginagawa ng mga kababaihan. No? Sila rin po ay tumatanda. Ano po ang gusto ko sabihin dito? Ito pong 28 years in church anniversary po natin. No? Makikita po natin na ito po ay parang kagaya ng isang puno ng mangga na nasa amin. Habang tumatanda, ito ay nagbubunga, ito ay nagpo-flourish. At yun po ay isa dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Sa kabila na tayo ay merong mga talento, pero kung hindi ang kamay ng Panginoon ang hawak sa bawat isa sa atin, habang tayo hindi tumatanda sa church na ito, wala pong mangyayari sa church. Amen po ba? So, tanging biyaya lamang po ng Panginoon. Kaya po tayo nakarating ng 28 years ang ating anniversary. At bilang member ng church na ito, bagaman marami na sa atin na nagkakaedad, no? We should look forward to bring fruit and be fat and flourish spiritually. Sabi nga nila, meron kasabihan, kahit tayo tumatanda, ay meron tayong pinagkatatandaan. Amen? So, huwag po natin ikakayanan tayo tumatanda. Basta isipin lamang po natin, tandaan po natin sa sarili natin, dapat meron po tayong pinagkakatandaan. Lalo-lalo na kapag tayo ay membro ng isang church. Tayo ay may pinagkakatandaan. Ano po ibig sabihin pinagkakatandaan? Tayo po ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? At ito ang iiwan nating legacy sa mga bata ng church na ito. Tandaan po natin, mga tandaan, sa ayaw at sa gusto natin. Ang mga bata po rito, ang mga young people po rito, ang mga babies po rito, tinitignan po tayo. At kung ano yung makikita sa atin, yun din po yung kanilang gagayahin. At kung makikita maganda ang ginagawa natin, maganda rin po ang kalalabasan ng kanilang ginagawa. Amen po ba? All adult men and women of this church should be like a tree that bring forth fruit and get fat and flourish. At alam ko, na kapag ang mga may edad sa church na ito ay naging magandang modelo, hindi na po nakakapagtaka na pati ang mga young people po natin sa BBC Marilao ay magagaya sa atin. Amen po ba? Kailangan tayo ay maging good example para sa mga bata. And like what the Bible said on Psalms 92 verse 14, yung ating binasa, they shall still bring forth fruit. In old age, they shall be fat and flourish. Meron po ako sa points. At pa istorya ni John Kelly. Meron po kasabihan, old age is a matter of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. At yan po ang naging attitude ni John Kelly. Siya po ay isang atleta ng pagiging marathon. Siya po ay namatay noong 2004 at the age of 96. Pero alam niyo po, siya po ay tumakbo sa marathon, sa 58 Boston Marathon. At siya po ay tumatakbo lagi ng 26.2 miles each time. Ibang klase po, ano? At including his last one in 1992. At the age of 84, siya po ay tumakbo pa rin. Nakakamangha po, di ba? The age of 84. Ano pong sinasabi nito? Kelly's remarkable feat is a reminder to each and every one of us that we must stay active as long as we can. Amen? Habang kaya po natin, tayo po ay gumawa para sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot po, marami pong mga tao, marami pong mga Kristiyano na kapag dating po ng kanyang middle age, siya na po ay hindi naging gagamit-gamit. At dumadating pa po sa point na siya po ay nawawala sa gawain. And Christians often put their service for Jesus Christ in the same inactive mode. Kapag po hindi po tayo.
Gayahin po natin si John Kelly na kahit siya po ay 84 years old, siya pa rin po ay tumatakbo. Ang ibig ko sabihin, habang binibigyan po tayo ng lakas, pisikal, lakas spiritual, lakas mental ng ating Panginoon, gamitin po natin yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag po natin sasabihin, may edad na ako, hindi ko na kaya. And each of us has a responsibility to God. Tandaan po natin yan. No? Anong sabi sa Colossians 3:23? Ito lang po yung ating last verse. Basahin. Colossians 3:23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. The psalmist said in this, sa mga Kristiyano, sabi nito, shall still bear fruit in old age. No? We are never called to retire from life and post on to heaven. Huwag po tayo magmamadali. Kung tayo man ay may nararamdaman, huwag po tayo magmamadali. Ako po yung nalulungkot dahil si Tatay Peter, nawala ng Panginoon. Siya po ay 63 years old pa. Hindi po natin alam ang mga kadahilanan kung bakit siya ay biglang malakas at biglang nawala. Pero at the age of 63, dapat malakas po siya. And for those who are physically able, kagaya po natin, ibig sabihin po, we have to continue in active service. Amen po ba? Dapat po, gumagawa pa rin tayo sa Panginoon. And for those who can no longer move about, that means being active in prayer. Naalala ko po rito si Janice. Si Janice po malabo ang mata, pero still gumaganyan pa rin po siya sa gawain ng Panginoon. Siya po ay prayer warrior natin. So, hindi po excuse na tayo ay hindi na nakakagalaw, tayo ay hindi na makalakad, tayo ay matanda na. Meron pa rin tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Amen? Meron po tayong pwedeng gawin. That means being active in prayer and in quiet service. Kung kayo natutuwa dahil 28 years na po tayo, same old faces ang nakikita natin. At nadaragdagan. Ibig sabihin, hindi po tayo nawawa sa church. Amen po ba? No? At panghuli na naman po, yung conclusion. Sabi dito, let make sure all ages doesn't stop us from bearing fruit. We need to keep going for God. Maalala niyo po yung isang commercial sa TV, yung Energizer battery that keep it going and going and going. Mas binigyan tayo ng energy ng Panginoon. So dapat mas maganda pa rin ang aking performance kaysa sa Energizer. Amen? Tayo ay gagawa para sa Panginoon. At meron pong isang saying bago ko magtapos. Sabi nito, growing old but not retiring. For the battle is on, still on. Going on without relenting till the final victory is won. Amen? Till the final victory is won. At alam niyo po ba ang sekreto para magkaroon po tayo ng youthful looking o young looking? Alam niyo po ba ang sekreto? To stay youthful, stay useful. Kailangan po, napapalain na tayo ng Panginoon. Happy 28th anniversary sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat.